again, sorry for the interruption earlier. Ang ating internet ay medyo kumakarit. So, anyway, so let's start our prayer now. And nakikita niyo yung screen for the prayer? Wala pa po. Wala pa. Teka lang. Stop presenting muna ulit. Tapos, eto. Ayan, eto na. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyo. Ang panibagong pagkakataon, pang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap namin. At mag-aaral upang malinaw ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Alright, so I'll proceed with our discussion for week 3 and week 4. So I'll share my screen once again. The entire screen. And there you go. So our discussion is about module week 3 and week 4. Ang title ng ating week 3 and week 4 module or module number 2 is Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa or Solidarity. So these two words, ito yung aralan natin ngayon, and in line with this, merong mga other terminologies na mapagdadaanan tayo. And it's all about tiwala. And napapanahon kasi medyo ang mainit na topic ngayon sa Facebook, sa internet ay ang election, politika, 'di ba? Kasi nalalapit na ang ating election. Ang May 2022 kung di ako nagkakamali ang ating national election kung saan pipili tayo ng bagong presidente, bagong senador, bagong vice president, kasama ata ang mga mayor, yata kasama kasi nag-file si Isko Moreno, Bato, Senator Bato, tapos si Ping Lacson. So, it's up to you kung sino ang iboboto natin, but make sure na ang iboboto natin is yung karapat-dapat. Lahat naman tayo naniniwala na gusto nila na yes? Hindi Yes daw po po. na-accept po si Heart po. Ba't kaya? Kasi, teka lang, open queue. Wala na ako nakikitang waiting. Lahat naman na-admit ko. Try niya ulit para ma-admit ko siya ulit. Okay? Okay So, po. let's proceed. So, before proceed with our discussion, let's try to answer this. Balikan naman natutunan sa nakaraang aralin, itala ang mga informasyon gamit ang chart sa ibaba. So, ito yung chart na sinasabi. Maaaring gawin ito gamit ang link. So, kung kayo ay may mga modules na, tapos ayaw nyo sa module, gusto nyo sa link magsagot, pwede naman. Pero make sure na i-screenshot nyo ha, kasi wala kaming access dito sa Google Form na to. Iba kasi ito, kanya yan, form niya yan, kaya dapat i-screenshot nyo tapos i-send sa akin
yung chat. So let's try to answer this part. Unang column, meron tayong dalawang column dito. So unang column is mga pagtulong na nagawa ng pamahalaan sa mga mamamayan. Yung pangalawang column naman is mga pagtutulungan ng mga mamamayan sa kapwa, mga mamamayan at ang suporta ng pamahalaan sa kanila. So focus muna tayo dito sa una. Ano-ano bang mga pagtulong ng pamahalaan ang nakikita natin? Paano tinutulungan ng pamahalaan ang ating mga mamamayan o tayong mga Pilipino? Paano tayo nakakatanggap ng tulong sa ating pamahalaan? So I'll give you an example. No? Sa atin, especially noong panahon ng pandemic, no, lahat tayo nakatanggap ng ayuda tuwing ECQ. Sino bang hindi nakatanggap ng ayuda dyan? Bang nakatanggap may pamilya. So, technically, lahat tayo nakatanggap tayo ng tulong coming from the government. Yun yung ayuda na binigay sa atin, yung may mga bigas, 5 kilong bigas yata yun, kung di ako nagkakamali. May mga delata, biskwit, kape, may Energen pa nga. Tapos, meron din yatang binigay na kit, yung may alcohol, pero kasi kami wala kami natanggap nung kit na yon, ang natanggap lang namin yung pinaka groceries yan. So salamat sa ating pamahalaan kasi kahit lockdown, bawal magtrabaho, bawal lumabas ng bahay, at least meron tayong makakain, makaka-survive tayo in 1 week. Okay? So among you guys who can share, I need 2 more na magsi-share o magbibigay ng halimbawa kung paano natutulungan ng pamahalaan ng mga mamamayan. Anyone, you can raise your hand. Yes, Jasmine? Yes, Ma'am, Jasmine? sa pagbibigay po ng gamot. Pagbibigay, ma'am, ng gamot na libre. Alright. Thank you so much, Jasmine. Tama yun. Dito sa Taguig, libre ang gamot, di ba? Sabi nila, yung mga gamot ay dinadala sa mismong mga bahay-bahay ng mga taong may sakit. Which is, nakikita ko naman, totoo naman, ng vitamins, yung rin, no? Kasi maraming mga gamot ang makukuha natin sa ating health center, libreng gamot. Ang alam ko lang is, pupunta rin doon, pupunta lang, tapos bigyan libreng gamot as long na may reseta tayo na. 'Di ba ang anti-rabies nga libre, ang anti-tetano libre. Magkano yan sa pribadong ospital kung magpapaturok ka? Ang alam ko alaga ng anti-rabies nasa 1,000 plus to 3,000 per vial yun, per vial. Hanggang 2-3 turok lang. Pero pag namatay ang aso, alam ko aabot kayo ng 4. So aabot kayo ng more or less 10,000, no? Para lang sa anti-rabies. Dito sa Taguig, libre ang anti-rabies. Di ba dyan sa North Signal? Na-experience ko yan. Nakagat ako ng aso nung 2015 yata yung nakagat ng aso. Aso ko pa. Nagpa-injection muna ako ng anti-tetano dito sa Bagong Bayan ako nagpa-injection ng anti-tetano. Kasi dati sa Bagong Bayan ako nagtuturo. Libre. Tapos, doon ako sa North Signal nagpa-injection ng anti-rabies. So, wala akong binayaran. Salamat sa ating government. Okay, thank you so much, Jasmine. Who else? Yes, Bernadette. Ayesha. Yes, Bernadette. Nag-a-announce po at nagpo-post po sila ng job fair para po sa mga nangangailangan o nawalan ng trabaho ngayong may pandemya. Very good. Tayo sa ating government, nagkakaroon ng mga job fair in line or in accordance with our government. 'Di ba ang ating local government, yung peso na tinatawag na part ng munisipyo, sila ang namamahala dyan sa mga patrabaho, yung pagbibigay ng mga trabaho sa mga mamamayan. Tapos, hindi lang yun, di ba? Ang part din ng ating gobyerno ay ang
TESDA, which is libreng training sa TESDA. Pag natapos mo yung training, magkakaroon ka ng certificate at makakapag-trabaho ka na. Diba? Ang TESDA hindi naman nire-require na kailangan graduate ka ng 4 years eh. Kahit high school grad, senior high, graduate ka man ng 4 years o hindi, tatanggapin ka kasi it's additional skill. Hindi siya academic na kailangang matalino ka talaga. Dito sa TESDA is more on skill, 'di ba? Nandiyan yung bartending, yung pananahe, yung pagme-makeup, um, carpentry, driving, kasi it's more on skill. At alam natin sa ibang bansa, hinahanap nila yung mga skilled person. Mas malaki yung possibility na makapag-ibang bansa or pagtrabaho as OFW ang mga Pilipino na skilled worker. Okay, sino pang gusto mag-add? Yes, Shaila. Alim? Yes po, ma'am. Ma'am, sa pamamagitan po ng ayuda, 4Ps, SAP, and UCT po. Very good. Sabi na natin kanina, ayuda, yung 4Ps, yan, maganda rin yung 4Ps na ibigay ng ating government. Kasi itong 4Ps na to, ibinibigay sa mga pamilya na nararapat tulungan, di ba? Tapos ang mga kabataan, dahil nag-aaral sa public school, make sure lang na may attendance, complete attendance ang mga anak natin, ang mga kabataan na kasali sa 4Ps para tuloy-tuloy ang allowance. Okay, thank you so much. So, those are some of the examples na tulong na ginagawa ng pamahalaan sa ating mga mamamayan. Now, let's try to think. Ano naman yung naobserbahan natin, nakikita natin na paano natutulungan ng mga mamamayan ang kapwa mamamayan. Let's say for example, ako, mamamayan ako. Ang kapitbahay ko, mamamayan din yan, di ba? Ang mga kaibigan ko, mamamayan din. So, sa simpleng pagtutulungan, like, bawa nang hiram sa akin, o classmate nyo, sabihin natin, nung nag-aaral pa kayo, manghihiram ng pambayad ng test paper, o kaya ng pamasahe, di ba? O kaya pang merienda. Example na rin yan ng tulong mo sa kapwa mo, tulong ng mamamayan sa kapwa, mamamayan. Ng mamamayan sa kapwa, mamamayan. Anyone? Yes, Rema Rose? Ma'am, yung ano po, yung paggawa po nila ng community pantry po. Kasi po may natutulungan din po nila yung kapwa nila mamamayan. Very good. Unang-una natin dyan na isama ang community pantry, which is naging matagumpay, di ba? Una, isa lang ang nagkaroon ng community pantry, doon yata yung sa bandang Quezon City. Tapos halos lahat na ng lalawigan, halos lahat na ng barangay nagkaroon na ng community pantry. I remember dito sa Taguig, sa may Santo Niño Church, sa pangunguna ni Father Daniel dati, nakita ko may community pantry sa Santo Niño Church. Ang haba ng pila actually mula sa main gate ng Santo Niño Church, palabas, papunta doon sa papuntang yung bilihan ng cassava cake, ng ano pang tindahan yon? Basta yung bilihan ng cassava cake, ng puto, ng pichi-pichi. Sabi ko, ang haba-haba ng pila. Ibig sabihin, maraming taong natutulungan dahil sa community pantry. Kaya lang nakakalungkot, syempre, nakita mo mahaba yung pila, tapos nakita mo yung mga pagkain na nandoon, kukonti na lang. Paano kaya maaabot? Di ba? Paano kaya abot para sa mga tao sa likod o yung mga nasa dulo pa? Kaya there are times na hindi na inaabot ng pagkain sa community pantry. Pero at least, marami tayong natutulungan, especially mga nag-donate dyan sa community pantry na yan. And sabi nga nila, di ba, kaya community pantry, ibigay mo yung kaya mo, kunin mo yung kailangan mo lang. Kasi wag tayong kamig, wag tayong masyadong bakaw. Kasi bad yun. Kung ano yung kailangan mo, yun lang ang kukunin mo. Okay, thank you so much, Rema. Who else? So, meron na tayong dalawa. Who can give me one more? Paano natutulungan ng mamamayan ang kapwa Ma'am, mamamayan? excuse me po. Yes po, Ashley. Di daw po makapasok sila Ramirez, ma'am. Baka puno na kasi 100 plus na tayo dito sa ano. Share ko na lang kamo yung ano natin, yung recorded video. Oo, full na daw, full capacity na tayo.
Kaya hindi na makapasok. Next time na lang kama, pero don't worry kasi isi-send ko yung recorded video natin sa GC nyo. So next time, agahan ka mo. Okay? Kasi medyo marami tayo ngayon. Thank you. So let's go back dito sa paano natutulungan ng mamayan ang kapwa mamayan, mga halimbawa. So, nabigyan na tayo kanina, community pantry ni Rema. So, nagbigay na rin ako ng tulong sa mga example ng pagtutulungan nyo magkaklase. Yes, Mikaela. Scholarship po, ma'am. Very good. Scholarship. Hindi lang gobyerno ang namimigay ng scholarship ha. Meron din tayong mga Rotary Club na namimigay ng scholarship. I remember I was part of the mga estudyante nakatanggap ng scholarship when I was in college. Scholar ako ni Maliksi, ni Governor Maliksi sa aming lalawigan sa Cavite. Kaya lang, baba lang naman kasi tuition fee ko sa PUP, 400 lang, no? Kaya parang naka-cheque pa, 400 na lang naka-cheque pa. So, di ba? So, binigay ko yon, cheque na yon. Then, sa Taguig din, nagkaroon kami ng scholarship application. Part din ako ng scholar ng Rotary Club Rizal ata yun, kung yung nagkakamali. So, there. So, maraming mga scholarship programs binibigay coming from the non-government organization para sa ibang mga tao sa ating paligid, sa ating lipunan. Naalala ko sa amin sa Cavite, merong tinatawag na Norma. Yung Norma is samahan ng mga taong taga-Norway dyan, taga-Norway actually. Tapos, namimigay sila ng mga libreng school supplies, libreng allowance sa mga estudyante as long na member ka nung Norma na tinatawag nila. Yung Norma, it's an organization, hindi ko lang alam yung buong meaning niya, pero it's an acronym. Pero hindi ko alam ngayon kung may Norma pa rin sa Cavite, sa pinanggalingan ko sa Bulihan. Kasi parang wala na, kasi yung school nila mismo, hindi na rin nag-ooperate. Ayun. So, at least marami pang mga scholarship program na binibigay ng mga non-government organization sa ating mga mamamayan. So, very good. Ang dami niyang nasabi. So, I know there are also a lot of things that you can share sa inyong mga modules na may sausulat. So, let's start with our discussion. Ang pamayanan daw ay isang malaking barkada. So, as you can see, ito ang aking mga kaibigan nung high school. Yan, marami na kami pinagdaanan and until now, magkakaibigan pa rin kami, kumare na kami. Ito naman mga barkada ko ng college. Friendship ko yan, college hanggang ngayon actually. So as you can see, iba-iba kami ng pinanggalingan. Ako, taga Cavite, Taguig, itong isa taga Taguig, ito Taguig, taga Parañaque, ito Cagayan, ito Alabang, ito Taguig, Pasay. So iba't iba man kami ng pinanggalingan pero iisa ang aming napagkakasunduan. Iisa ang aming layunin, which is ang noon makapag-aral at hanggang meron kami magagandang samahan. Iba-iba ang aming ugali, hindi lahat kami mababait, hindi lahat kami palatawan, iba sa amin mataray, pero nagkakasundo kami. Parang isang pamayanan. Sa isang magbabarkada, hindi lahat sa pamayanan galing sa isang lugar, di ba? Sa isang pamayanan, bawa ako, galing ako ng Cavite, kayo galing kayo ng sabihin natin ibang probinsya, sabihin natin galing kayo ng Cebu, yung iba sa inyo galing ng sabihin natin Samar or Leyte. Kumbaga hindi tayo lahat likas na taga-Taguig. Merong mga likas na taga-Taguig, pero lahat naman tayo nagkakasundo pa rin. Iba man ang ating pag-uugali, iba man ang ating kinagisnan, pero hindi tayo nag-aaway-away. Bagkos tayo ay nagkakatulungan tulad ng isang barkada. Iba sa loob ng classroom, parang sa barkada nyo, sa loob ng classroom, hindi naman kayo pare-parehong nakatira sa North Signal, hindi naman kayo pare-parehong nakatira sa South or sa Pag-asa. Iba-iba kayo ng pinanggalingan ng lugar, pero dahil nagsasama-sama kayo sa isang lugar, which is what we call yung lugar na ninyo, which is yung section ninyo, kapag may exam, nagkakaisa kayo, di ba? Nagkokopyahan, nagbibigay ng answers, di ba? Kunyari pa kayo. There. So, iba-iba kayo na ugali, pero nagkakasundo kayo. Same with pamayanan. Ang kapitbahay natin, galing ng ibang lugar, pero lahat tayo, most of us, nagkakasundo sa isang pamayanan. Hindi lang nagkakasundo, nagkakatulungan pa. Now, ano naman ang
kultura. Kasi sabi natin, ang pamayanan ay meron itong isang kultura. Who wants to read kung ano ang kultura? Raise your hand first. Tapos babalik ako sa screen natin. Who wants to read? Yes, Yesha Kabanlit. Pakibasa po. Wala po ako. Yes, Yesha. Ang tawag sa mga Kita mo na? nabuong apa. Ang tawag sa mga nabuong gawin ng pamayanan, ito ang mga tradisyon na kasanayan, mga pamamaraan ng pagpapasya at mga hangarin na kanilang pinagbabahanginan sa paglipas ng panahon. Inuukit ito sa mga awit, sining at ritual upang huwag makalimutan. Gabay ang mga tradisyon ito sa mga hamon sa kinabukasan. Okay, very good. Thank you. So, ang kultura ay tawag sa mga nabuong gawi. Ito yung mga nasanayan na natin gawin. Kumbaga, from our ancestors na naipasa sa next generation. At dapat maipasa pa natin sa susunod pang henerasyon. Tulad na lang ng pagsabi ng po at opo. That's part of our culture. I know there are still some of you na nagsasabi ng po at opo every time na may kausap na matatanda. Ang pagrespeto sa mga matatanda, that's also part of our culture. At hindi lang yan, nakikita natin sa mga pagsayaw na ito, 'di ba? Nakikita natin na ang tinikling ang ating pambansang sayaw, pero alam ko napalitan ng karinyosa, tapos alam ko na ibalik sa tinikling, so I'm not so sure anymore kung karinyosa ba talaga o tinikling ang ating pambansang sayaw. So there. Tapos lahat ng bawat bayan sa Pilipinas, merong iba't ibang kultura. Katulad sa Taguig, ang sineselebrate natin dito ay ang Banak Festival, di ba? Tapos sa ibang lugar naman, meron silang Panagbenga, which Davao, nandyan ng Kadayawan Festival sa Davao. At marami pang iba na sineselebrate, no? Isang tradisyon sa mga lugar-lugar. Pero ngayon, hindi masyado, no? Kasi nga, pandemic, pinagbawal yung mga ganyang mga gathering. So, nakakatakot. Baka hindi na natin maipasa sa next generation yung mga ganyang gawain. Okay? At sabi dito yung mga sining at ritual. So, yan nga yung mga pagsasayaw na yan. At hindi lang yan ha, ang kultura kasi natin which is na dapat na ipasa sa next generation, makikita rin natin sa mga awitin. Malalaman natin na ang harana ay part pa rin ng ating kultura. Diba noon, kapag nanliligaw, kailangan mga harana. Ngayon, ang harana, online na. Diba? Kinakantahan ka through video call o kaya nagpapadala ng recorded videos na hinaharana or kinakantahan ka ng maliligaw mo or ng partner mo, 'di ba? So that's part of our kultura. And next, syempre, lipunang politikal. Ito ay proseso ng paghahanap sa kabutihang lahat. Sinabi natin sa Module 1, ang layunin ng lipunan ay ang kabutihang panlahat. So ito yung pinakalayunin ng lipunan. Kaya lang, paano natin makakamit ang kabutihang panlahat? Makakamit natin ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng lipunang politikal. Now, ano ba ang lipunang politikal? Pagkitasan naman po ang lipunang politikal. Anyone? Yes, Gian Espinosa. Ma'am, sa lipunang politikal may isang ugnayang nakaangkla sa ang pananagutan ng pinuno na pangalagaan ng nabuong kasaysayan ng pamayanan. Kasama nito ang pananagutan ng mga kasapi ng lipunan na maging mabuting kasapi sa lipunan tungo sa pag-unlad ng lipunan. Very good. So, lipunang politikal, ugnayan daw ito nakaangkla between leaders. Hindi lang mga pinuno, pati kasama na dyan tayong mga mamamayan. Pero basically, nakafocus ito sa mga pinuno ng ating bansa. Katulad na lang ni Pangulong Duterte o katulad na sa classmate nyo, kung sino man yung presidente ng klase nyo or ang mayor ng ating
lalawigan ngayon, who is Mayor Lino Cayetano. Etong mga pinunong to, sila dapat ang nagpoprotekta sa mga mamamayan sa lahat ng nasasakupan nila. And anything, anuman na mangyari sa nasasakupan nila, pananagutan yan ng ating pinuno. Katulad sa classroom, di ba? Leader nyo. Kapag may nangyaring masama o di maganda, napagalitan kayo ng teacher, kanino ang sisi? 'Di ba? Unang-una sa president, 'di ba? Laging sinasabi, sino ba president nyo? Tapos yan na pagsasabihan ka na. Hindi mo ba kaya i-handle ang klase mo? Ganyan, ganyan, ganyan. Ayan. Next na mapuputo ka na doon yung teacher. Sino bang subject teacher nyo? O, ganun ang hanapan na ngayon. Kaya natin sinasabi na tayo ay lagi tayong pananagutan ng ating mga leader. Kaya hindi maganda, hindi madali maging leader. Mahirap maging leader, lalo na kung ang mga nasasakupan mo ay hindi susunod sa'yo. Yan si Mayor Lino. Anything na mangyari sa Taguig, nagot yan ni Mayor Lino. Duterte, ganun din. Anything na mangyari sa bansang Pilipinas, pananagutan yan ni Duterte. Kaya nga, siguro, ayaw niyang makipaglaban sa China, di ba? Pinipilit siya. May mga tao na tinatanong siya, bakit hindi tayo makipaggera sa China para bawiin daw yung Spratly. Siyempre, inisip ni Duterte, kung gera siya sa China, anong ilalaban natin? 'Di ba? Ang China, marami silang armas, marami silang war materials, marami weapons, marami silang mga sundalo. Alam naman natin, ang China is malaking bansa kumpara sa Pilipinas. Tayo, ano panlaban natin? Aswang. Si Cardo Sabay, Dalisay di ba? po. Si Cardo Dalisay, yun ang mga panlaban natin. Oo, tama, si Cardo Dalisay. So, yun ang isip ni Duterte kasi pag nakipaglaban siya doon sa Spratly, para lang sa Spratly, kawawa ang mga Pilipino, kawawa ang Pilipinas. At pananagutan niya tayo. Kaya as much as possible, hindi siya masyadong nakikipag-away sa China. Kasi as of now, alam ko, China is one of the most powerful country in the world. 'Di ba sabi nila Russia, US, pero dito sa Southeast Asia, nandyan ang China. Kaya iniingatan tayo ni Duterte, kaya hindi siya nakipaglaban agad-agad. 'Di ba? Kasi hindi naman gano'n kadali 'yun, hindi naman tayo mga katulad ng iba na kala ang gera parang keyboard warriors lang, parang ML lang na makikipaglaban. Hindi po gano'n. Try niyo pong manood ng mga war films ng mga panahon ng gera kung paano kahirap ang buhay. Walang pagkain, walang ligo-ligo, yun na lang eh. Walang ligo-ligo, ang hirap na nun. Walang tubig, walang halaga ang pera. O, yun. So, kaya mahirap ang gera. Iwas tayo sa gera. And anything, kung ano man mangyari sa bansa natin, kung maging masaya man, maging successful ang bansa natin, nasa Pangulo ang pagpupuri. Ganon din sa Taguig. Pag maganda ang pamamalakad sa Taguig, di ba, nabalita nga na ang Taguig, number 1 pagdating sa pagbabakuna kasi napakaayos. Siyempre, sinong unang si Mayor Lino. Sa isang section, kapag ang section ay masunurin, tahimik, hindi problema ng mga teachers, kanino ang papuri? Sa advisor at the same time sa presidente at class officers. Kasi, ibig sabihin, kaya nilang i-handle, kaya nilang panagutan, kaya nilang panindigan ang kanilang pagiging leader. Okay? So, that is lipunang political. Now, let's proceed with this one. Ano naman ang pampolitika? Pakibasa po. Raise your hand first, tapos babalik ako dun sa screen. Anyone? Yes, Mark Aquino. Kita na, Mark? Hindi pa po. Ay, hindi pa bumabalik sa inyo? Ayan, okay na? Okay na Kasi po. nakabalik na ako. Okay, mabagal pala. Okay, go. Pampolitika, ang tawag sa paraan na pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay, makamit ang pansariling mithiin sabay ang kabutihang panlahat. Thank you so much. So kung ang lipunan politikal ay kailangan meron tayong mga leader, ang tawag naman sa pagsasaayos ng lipunan ay pampolitika. Hindi lang pwedeng leader lang meron, di ba? Kailangan may pagkakasundo between leader and the followers. Between
president at yung mga taong nasasakupan at ang tawag doon ay pampolitika. So, ayan na nga, na masiguro na ang bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay. So, itong pampolitika na to, ang sinisiguro niya na ang bawat kasapi, ang bawat mamamayan, hindi lang ang leader, 'di ba? Hindi lang leader ang masaya, kundi lahat ng mga Pilipino dapat namumuhay ng maayos, 'di ba? Walang mayaman, walang mahirap. If you remember yung mga kuna, 'di ba? May mga leader na umaalis agad ng bansa pag may giyera, tas naiiwan yung mga mamayan. Pero there are leaders na nag-stay sa bansa hanggang sa mapalipas yung bagyo. Tulad ng panahon ng Yolanda, ang kanilang mayor, governor, Romualdez kasi, 'di ba? Romualdez ang governor sa, hindi ko alam kung buhay na kayo, may malay na kayo ng panahon ng Yolanda, that was 2013. Nung dumating yung bagyong Yolanda sa bansa natin. So, lahat talaga sira sa Tacloban. Maraming namatay, lahat ng bahay as in talagang giba. Ultimo, mga bangko, di ba? Nakita natin yung pinalita yung ano ba yung East-West Bank, talagang giba. Ang naiwan na lang yung Caja de Hierro. Tapos bumagsak yung mga Petron, yung mga gasolinahan. We will see there na parang hindi yata handa ang mga tao sa Tacloban. Parang hindi handa ang Pilipinas sa ganung uri ng bagyo. Which is hindi naman talaga napaghandaan. Napaghandaan natin na malakas ang bagyo. Pero we did not anticipate na yung sinasabi nilang surge. Kasi di ba ang Tacloban, medyo malapit sa dagat. Nagkaroon ng surge, yung tubig sa dagat umangat, napunta sa mga bahay-bahay. Kaya ultimo yung mga nasa evacuation center na dapat okay naman na evacuation center is napahamak kasi nga dun sa water surge na tinatawag nila. Ayun. So, lahat hindi makakilos. Ultimo yung mayor nila, yung mga pulis na dapat kumikilos, hindi makikilos. Kasi ultimo sila ay mga biktima. The more they want to help one another, the more they want to help other people, hindi makakilos kasi pati sila kailangan nila ng tulong. And I remember yung asawa ng governor, artista yun, nakalimutan ko yung pangalan niya. Nagkwento siya, no, shinare niya sa media, ang lakas-lakas daw talaga ng hangin, ng ulan. Tapos, nagawa kundi yumakap na lang daw siya dun sa haligi nila. So, pray lang daw siya ng pray. And to think, after ng bagyo, paglabas niya, wipe out na rin yung part ng bahay nila. Kumbaga, natira na lang is yung lugar na kinakatayuan niya kung nandun, which is yung hinihap niya yung haligi ng kanilang kusina. Tapos, lumabas daw siya, naglakad, barefoot, kumbaga parang naglakad siya from di niya alam kung saan siya pupunta. Nakita niya yung paligid na talagang wasak na wasak. Maraming patay sa paligid, mga sira-sirang kalsada and everything. So, pero maraming mga taong tumulong. Doon pumasok ang mga mamamayan, tulong sa kapwa mamamayan, galing from iba't ibang bansa. Galing from UNICEF, diba? Nabalitaan natin, maraming pinadalang tulong ang USA, ang UAE, ang London, na malalaking shampoo, malalaking delata, pero hindi nakaabot. Kasi ano nangyari? Na-stuck doon sa pier. O kaya hindi na ipamigay eh. Yung iba naman, nagkaroon ng issue na pinapalitan daw. Yung mga malalaking lotion, malalaking shampoo, malalaking delata, pinapalitan daw ng delata galing sa Pilipinas. Diba? Kalokohan. There. Tapos, I remember one time, no? Hindi ko alam na, papanood nyo naman siguro yun kasi aware naman na kayo sa mga nangyari sa paligid nyo. Si Duterte that time is governor pa ata siya ng Davao or mayor ng Davao, kung hindi ako nagkakamali. Nagpadala siya ng tulong sa Yolanda victims. Isang truck ng relief goods. Kaya lang hindi nakarating. Kasi hinarang ng mga NPA.
So, syempre, imbis na mamatay yung mga tao niya, go, bigay nyo na lang. Second time, nagpadala ulit siya. So, maraming kwento yung Yolanda. Maraming tulong, pagtutulungan na nangyari. Pero marami ding tiwalian ang nangyari, mga pang-aabuso. Okay, now let's proceed. Ano naman ang pamahalaan? Pakibasa po. Anyone from the group? You may raise your hand. Yes, Selatore Arian. Nakabalik na ba, Arian? Pampolitika. Yes po. Ang tawag sa paraan ng pamahalaan na tayo. pagsasaayos ng Ay, tapos lipunan tayo dyan na. upang... Oh, okay. Sorry po. Ito na, pamahalaan na. Kita Hindi na ko ba? pa rin po makita, ma'am. Di ba din? Hindi pa po. Di pa nabalik? Yan. Kita na ang pamahalaan? Apa. Okay. Okay, go. Ang pamahalaan. Ang nangunguna sa gawain ito, tungkulin ng pamahalaan na isatitik sa batas ang mga pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bansa upang maging produktibo ang lipunan. Alright, thank you so much. So, pamahalaan, ito naman yung pagsasatitik ng batas. Ito yung paggawa ng mga batas. Diba, ang ating mga senador, ang ating mga congressman, sila ang mga gumagawa ng batas sa ating bansa. Yung mga batas na ginagawa nila, yung mga national law na dapat sundin ito sa bansang Pilipinas. Kasi meron naman batas na ginagawa ng ating mga mayor, yung mga ordinansa, pero itong mga senador natin, sila talaga yan yung mga number one na mga trabaho nila, which is ang gumawa ng batas. And as we can see, kung hindi ko alam kung napag-aralan niyo na sa AP ninyo, meron tayong tatlong sangay ng pamahalaan. Una, executive. Pangalawa, legislative. Pangatlo, judiciary. Yung legislative, ito yung mga senador, ayan ang desisyon ng mga congressman. Bago sila makagawa ng batas, kailangan magkaroon muna na ng 3/4 votes. At pag-uusapan ng mga ilang beses yan bago pa either mapatupad ang batas or i-deny yung batas na gustong ipanukala ng isang congressman o senador o senadora. Ang executive, yan naman ang kapangyarihan ng ating presidente. May kasabihan nga tayo, 'di ba, na ang utos ng hari hindi mababali. Kung ano man ang decree ng presidente, agad-agad tinutupad 'yon. Katulad ng mga proclamation na walang pasok, 'di ba? Sa president ang gagaling. Like walang pasok tuwing Eid al-Fitr, so sa kanila nang gagaling. Pinatutupad. Ang judiciary naman ay yan ang ating Supreme Court. Ang Supreme Court ay iba sa legislative at executive. Hindi siya pwedeng pakialaman ng executive at ng legislative. Walang power over Supreme Court. Kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ng Korte Suprema, yun ang masusunod. Kumbaga yun ang pinaka-pinale. Okay? There, again, pamahalaan na muna sa gawain ito. Ang mga tao, ang ating mga members ng politics, sila ang gumagawa ng mga batas. Sila ang nagpapatupad, therefore, bilang sila nagpapatupad, dapat sumusunod sila sa batas. At tayong mga mamayan, dapat sumusunod din tayo sa batas. Kasi lahat naman ng batas para sa kapayapaan yan eh. Lahat naman ng batas para sa ikabubuti ng bawat isa. Wala namang batas na ikasasama ng isang tao, di ba? Lahat yan para sa kabutihan ng lahat. Then, here we are, ang isang kaloob na tiwala. Ang pamamahala ay isa rin ng pagkakaloob ng tiwala. Ba't kaya pagkakaloob ng tiwala ang isang pamamahala? Di ba? Sinabi natin na
ang isang tao kaya nanalo kasi binoto ng tao. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan siya ng tao. Katulad sa classroom ninyo, ang presidente, bakit siya naging presidente? Nagkaroon kayo ng election. Kung di man kayo nagkaroon ng election, kumbaga, itinuro nyo, siya na lang presidente, tapos nagkasundo kayo. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan nyo yung taong yon. Ganon din sa ating politika sa bansa. Bakit nanalo si President Duterte? Bakit nanalo si Mayor Lino Cayetano during the past election? Kasi marami silang boto. Maraming mga Pilipino ang nagtiwala sa kanila. Nagtiwala sa kanila, ibig sabihin, kaya nilang dalhin, kaya nilang pamunuan ng ating lalawigan, kaya nilang pamunuan ng ating bansa. Kaya ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala. Hindi naman natin iboboto ang isang tao kung di tayo nagtitiwala sa kanya, di ba? Binoboto natin ang mga taong pinagkakatiwalaan natin. Gayon din sa nalalapit na eleksyon ngayon. I'm not so sure kung kayo ay boboto na kasi mga 16 years old pa lang ata kayo. Hindi ko alam kung nakarehistro na kayo para bumoto. Pero us, mga nakatatanda at mga botante sa Taguig, kami ay boboto. And always remember, once nakapag may kakayahan na kayong bumoto, please vote. Kasi only one took for Hitler to be elected as leader para maging pinuno sa Germany ata, kung di ako nagkakamali. Only took one vote for him to lead. Bongbong Marcos And po, ma'am. Kayong bahala. Choice nyo yan. Wala namang problema. It's your choice. Okay. There. So, ano nangyari ng panahon ni Hitler? Nung nanalo si Hitler, pinapatay niya yung mga Hudyo. Diba? Nagkaroon ng sinunog niya yung mga Hudyo, pinagpapatay niya lahat ng lahi, at yung mga taong kumukupkup sa mga Hudyo, pinaparusahan niya rin. Diba kung naalala nyo si Anne Frank, siya ay isang bata na nagsulat ng diary during panahon ng Hitler na isinulat niya yung buhay nila nung panahon ni Hitler. Pero si Anne Frank, namatay din siya. Ay, pakihinaan po yung naka-unmute. Thank you. Nung namatay si Anne Frank, doon lang nakita ng tatay niya yung diary ni Anne Frank. No? Nasulat doon kung paano sila tago ng tago, sa kisame, sa cellar. Yung cellar kasi yun yung taguan ng alak doon sa ibang bansa. Doon sila nagtatago para hindi sila mapatay kasi sila ay mga Hudyo. Ganun din sa atin, sa bansa natin. It's your responsibility to vote. Dapat bumoto tayo. Once you are registered, you should vote. Kaya magparehistro yung dapat magparehistro. And maging matalino sa pagboto. Hindi porkit binigyan ka, yun na iboboto mo. Tandaan mo, ay ang iboboto mo ay taong pinagkatiwalaan mo ng buhay mo, ng kinabukasan mo, ng bansa mo para ingatan. Okay? Next, ito na tayo. Prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. So, una, dito tayo sa prinsipyo ng subsidiarity. Ito yung tutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan na magawa nila ang makapagpapaunlad sa kanila. So as we can see, ayan, tinutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan. Ito na yung, actually yan na yung sinagot nyo kanina dito sa part na to. Itong sa part na to. Tulong na nagawa ng pamahalaan sa mga mamamayan, kung saan ang pamahalaan ay nagbibigay ng tulong, pwedeng financial, pwedeng sa paraan ng pagsasaayos ng mga kalsada, pagbibigay ng mga material na bagay para sa ikauunlad or para mapaunlad ang pamumuhay ng bawat isa. Katulad na lang, sabihin natin yung pag-aayos, yung simpleng pag-aayos na lang ng kalsada, di ba? For easy transportation and easy transportation ng mga bagay-bagay. Noon, nung hindi pa ay sa mga kalsada, 'di ba, puro malubak, off-road, hirap mag-travel. Pero ngayon, ang dali-dali na kasi meron ng skyway, expressway, maraming ng mga daan na magaganda para mapabilis ang mode of transportation. Samantalang noon, kung makapaglakbay ang mga tao, abuti ng 1.5 araw. Pero ngayon, 30 minutes, 10 minutes, minsan 15 minutes from one place to another. Ang bilis-bilis na ng pag-travel natin. Okay? And another thing, itong subsidiarity, ito ay subsidiarity, no? Ito naman ay ang
prinsipyo ng pagkakaisa or tinatawag natin na solidarity. Parang kayo magtotropa, solid, may pagkakaisa kayo. So ito yung tungkulin ng mga mamayan na magtulungan. Mamayan, tumutulong sa kapwa, mamamayan. Ito naman yung mga sinabi nyo kanina, yung pagkakaroon ng scholarship program para sa na ibinibigay ng mga non-government organizations, tulong sa iba pang mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Okay, so there. So, pakibasa po itong last part. Kapwa, boss, ang Pangulo at mamamayan. Yes, Maria Eloisa Noyal. Kita na, Loisa? Apa, ma'am. Kapwa boss, ang Pangulo Okay, at go. mamamayan. Tulad ng isang barkada, walang sino man ang nangunguna. Boss, ng bayan ang Pangulo. Magtiwala ang bayan sa pangunguna ng pinuno dahil may kitang higit at dakila ang pinuno para sa kasaysayan at kabutihang panlahat. Boss naman ng pinuno ang taong bayan. Walang gagawin ang pinuno kundi ingatan, payabungin at paunlarin ang mga karapatan at kalayaan ng mga taong bayan. Ang tunay na boss ay ang kabutihang panlahat, ang pag-iingat sa ugnayang pamayanan at ang pagpapalawig ng mga tagumpay ng lipunan. Thank you so much. So, there ang boss at ang Pangulo, boss daw ng Pangulo ang mga mamamayan. So, kung ano yung sinasabi ng mamamayan, kung ano yung nakabubuti para sa mamamayan, yun ang ginagawa ng Pangulo. Ganon din ang mamamayan. Ang mga mamamayan naman, boss natin ang ating Pangulo. Kung ano yung sinabi ng ating Pangulo, yun ang ating susundin. Pero, ang tunay na boss daw ay ang kabutihang panlahat. Ano ba yung kabutihang panlahat na yan? Yung sinusunod ng bawat isa sa atin, ng Pangulo at ng ating mga mamayan ay ang hakbang kung ano ang makabubuti para sa lahat. Hindi pwedeng makabubuti para sa isang organisasyon or para sa isang departamento. Dapat ito ay makabubuti para sa lahat. Tulad na lang ng example natin kanina na inisip ni Pangulong Duterte yung ikabubuti ng lahat ng mamamayan kaya hindi siya nakipaggera sa China. Kasi pag nakipaggera siya sa China, oo, malakas siya dahil matapang siya, pero anong mangyayari sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino? Nga, di ba? Gera na naman. So, ayaw niya mangyari yon. Pinrotektahan lang tayo ng ating Pangulo. Kaya, at inisip niya ang kabutihang panlahat. Okay, before I end, salamat sa inyo sa pakikinig at sa inyong partisipasyon. So, napakasarap kung sama-samang buong pamilya at may pagmamahalan, nagtutulungan at nagkakaisa. So, tiis-tiis muna, stay safe, let's fight COVID-19. Before I end, do you have any question regarding our discussion? Ma'am, Question? para po sa mga online, are we going to answer for a link po or something or sa module na lang po, ma'am? It's up to you. It's your choice, whichever is more convenient for you. You can answer from the link. Kaya lang sabi ko kanina, screenshot, tapos i-PM sa akin. But if you want to answer it sa module, okay lang din. Screenshot pa rin or take a picture and then PM pa rin sa akin. Kasi tulad ng sinabi ko last time, there are times na kapag sinabit nyo lang siya sa teacher ninyo or sa akin, minsan nami-misplace, minsan may nakakuha ang ibang teacher. So, there are times na hindi nakakarating sa akin ng mga module. That's why I am asking everyone, before you submit it to your advisor, take a picture, screenshot, send nyo sa akin, PM. Clear po? Later, isisend ko sa group chat natin kung ano yung mga part ng module na sasagutan ninyo. Okay? Isisend ko na later kasi meron naman na akong copy dito. So, there. If you don't have any question, but if you have any question, let's say, bigla kayong, yes. Pwede daw Ano po pong question? i-send yung ni-record nyo, ma'am. Oo, Sa GC isisend ng ko talaga abogado, to. ma'am. Yes, isisend ko talaga yung lahat ng recorded. Kaya pero, di ba tinatanong ko muna kung okay lang mag-record kasi kung hindi okay sa inyo, hindi ako magre-record. Pero since lagi naman kayong approve to record it, so I'm recording it tapos hinihintay ko lang siyang ma-fully sa Google
Kasi parang pinapublish pa siya sa Google, fully published bago ko siya makuha. Saka ko nilalagay sa YouTube. Tas yung YouTube link mismo yung sinesend ko sa bawat GC. So, either ngayon or bukas, mamayang gabi or bukas, isesend ko yung link sa GC natin. Together with the part kung ano yung sasagutan ninyo for week 3 and week 4 na module. Any question po? Wala May na tanong po. pa? Wala Okay, na po. wala na. So, kindly open your cameras. I'll stop recording now. Stop share na rin ako. Tapos, stop recording. And then, open your cameras for our picture-picture.